Araw-araw na mga salita ng Diyos. Walang sinuman ang nananampalataya na makikita nila ang aking kaluwalhatian at hindi ko sila pinipilit. Sa halip, inililipat ang aking kaluwalhatian mula sa kalagitnaan ng sangkatauhan at dinadala ito sa isa pang mundo. Kapag ang mga tao ay nagsising muli, saka ko ipamamalas ang aking kaluwalhatian sa karamihan panyaong may paniniwala. Ito ang prinsipyo kung paano ako gumagawa. Dahil mayroong oras na ang aking kaluwalhatian ay lilisanin ang Kanaan, at mayroong ding panahon kung kailan ang aking kaluwalhatian ay lilisanin ang mga napili. Bilang karagdagan, mayroong isang panahon kung kailan ang aking kaluwalhatian ay lilisanin ang buong daigdig. Magsasanhi upang ito ay maging makulimlim at isinasadlak ito sa kadiliman. Kahit ang lupain ng Kanaan ay hindi makikita ang liwanag ng araw, mawawala ng lahat ng tao ng kanilang pananampalataya. Ngunit walang sinuman ang kayang tiising iwan ang mabangong samyo ng lupain ng Kanaan. Kapag dumaan ako papunta sa bagong langit at lupa, at saka ko lamang ibubunyag ang iba pang bahagi ng aking kaluwalhatian. Una, sa lupain ng Kanaan, magsasanhi ng kinang ng liwanag na sumikat sa buong daigdig na nakalubog sa madilim na gabi, kung kaya't ang buong daigdig ay lalapit sa liwanag. Hayaan ang lahat ng tao sa buong daigdig na lumapit upang humugot ng lakas mula sa kapangyarihan ng liwanag. Pinahihintulutan ng aking kaluwalhatian na tumindi pa at magpakita ng panibago sa bawat bansa. Hayaang mapagtanto ng buong sangkatauhan na matagal na akong dumating sa mundo ng mga tao at matagal na ring dinala ang aking kaluwalhatian mula Israel tungo sa silangan. Dahil ang aking kaluwalhatian ay sumisikat mula sa silangan kung saan ito dinala mula sa kapanahunan ng biyaya hanggang sa araw na ito. Ngunit ito ay mula sa Israel na aking nilisan at mula roon na ako ay dumating sa silangan. Kung kailan lamang na ang liwanag ng silangan ay marahang nagiging kulay puti, saka ang kadiliman sa buong daigdig ay magsisimulang maging liwanag, at doon lamang matutuklasan ng tao na matagal na akong lumisan sa Israel at muling bumabangon sa silangan. Yamang minsan na akong nakababa sa Israel at sa dakong huli ay nilisan ito, hindi na ako maipapanganak sa Israel dahil ang aking gawain ay pumapatnubay sa buong sansinukob, at ang higit pa, ang kidlat ay tuwirang kumikislap mula silangan hanggang kanluran. Sa kadahilanan ito, nakababa ako sa silangan at dinala ang Kanaan sa mga tao ng silangan. Hinahangad ko na dalhin ang mga tao mula sa buong daigdig tungo sa lupain ng Kanaan, kaya't ipinagpapatuloy kong ilabas ang aking mga pagbigkas sa lupain ng Kanaan upang pigilan ang buong sansinukob. Sa panahong ito, walang liwanag sa buong daigdig maliban sa Kanaan, at lahat ng tao ay nasa panganib ng gutom at lamig. Ibinigay ko ang aking kaluwalhatian sa Israel at pagkatapos ay inalis iyon, at pagkatapos ay dinala ang mga Israelita patungo sa silangan at ang buong sangkatauhan patungo sa silangan. Nadala ko silang lahat sa liwanag upang sila ay muling makaisa nito at makasama nito, at hindi na muling mangailangan pang maghanap para dito.
Pahihintulutan ko ang lahat ng naghahanap na makitang muli ang liwanag at makita ang kaluwalhatian na mayroon ako noon sa Israel. Sila ay pahihintulutan ko na makitang matagal na akong nakababa mula sa isang puting ulap tungo sa kalagitnaan ng sangkatauhan at hayaan silang makita ang hindi mabilang na mga ulap na puti at masaganang kumpol-kumpol na prutas. At higit pa rito, hayaan silang makita si Jehovah na Diyos ng Israel. Sila ay hahayaan kong tumingin sa Panginoon ng mga Hudyo, ang kinasasabikang Mesiyas, at sa buong pagpapakita ko na inuusig na ng mga hari sa buong mga kapanahunan. Ako ay gagawa sa buong sansinukob at ako ay gaganap ng dakilang gawain. Ibinubunyag ang aking buong kaluwalhatian at lahat ng aking mga gawa sa tao sa mga huling araw. Ipakikita ko ang aking maluwalhating mukha sa kapuspusan nito sa mga naghintay sa akin ng maraming taon, sa mga nanabik sa akin na dumating sa ibabaw ng puting ulap, sa Israel na nanabik sa akin na magpakitang muli, at sa buong sangkatauhan na siyang umuusig sa akin, upang ang lahat ay makaalam na matagal ko nang inalis ang aking kaluwalhatian at dinala ito sa silangan. Nang sa gayon, ito ay wala na sa Judea, sapagkat ang mga huling araw ay nakarating na. Ginagawa ko sa buong sansinukob ang aking gawain, at sa silangan walang katapusan ang paglabas ng dumadagundong ng mga kalabog. Yumayanig sa lahat ng mga taguri at mga sekta. Ang aking tinig ang siyang nag-akay sa lahat ng tao tungo sa kasalukuyan. Sasanhiin ko ang lahat ng tao na malupig ng aking tinig upang mga hulog sa batis na ito at magpasakop sa aking harapan dahil matagal ko nang binawi ang aking kaluwalhatian mula sa buong daigdig at inilabas ito ng panibago sa silangan. Sino ang hindi nananabik na makita ang aking kaluwalhatian? Sino ang hindi balisang naghihintay sa aking pagbabalik? Sino ang hindi nauuhaw para sa aking muling pagpapakita? Sino ang hindi nagmimithi para sa aking kariktan? Sino ang hindi lalapit sa liwanag? Sino ang hindi titingin sa kayamanan ng Kanaan? Sino ang hindi nananabik sa pagbabalik ng tagapagligtas? Sino ang hindi sumasamba sa dakilang makapangyarihan sa lahat? Ang aking tinig ay lalaganap sa buong daigdig. Nais ko kaharap ang mga taong aking pinili, na magsalita pa ng higit na maraming salita sa kanila. Kagaya ng makapangyarihang mga kulog na yumayanig sa mga bundok at mga ilog, aking winiwika ang aking mga salita sa buong sansinukob at sa sangkatauhan. Kaya naman, ang mga salita sa aking bibig ay nagiging yaman ng tao at minamahal ng lahat ng tao ang aking mga salita. Kumikislap ang kidlat mula sa silangan ng tuloy-tuloy hanggang kanluran. Ang aking mga salita ay gayon na umaayaw ang tao, na isuko ang mga ito at kasabay nito ay nasusumpungang hindi maarok ang mga iyon, ngunit nagbubunyi sa mga iyon ng lalong higit pa. Gaya ng isang bagong silang na sanggol, masaya at nagagalak ang lahat ng tao. Ipinagdiriwang ang aking pagdating. Sa pamamagitan ng aking tinig, dadalhin ko ang lahat ng tao sa aking harapan. Mula roon, pormal akong papasok sa sangkatauhan nang sa gayon ay lalapit sila para sambahin ako. Sa pamamagitan ng kaluwalhatian na aking pinasisinag at ng mga salita sa aking bibig, aking gagawin ito
na anupat ang lahat ng mga tao ay lumalapit sa harapan ko at makikita na kumikislap ang kidlat mula sa silangan at na nakababa na rin ako sa bundok ng mga olivo ng silangan. Makikita nila na matagal na akong nasa daigdig, hindi na bilang anak ng mga Hudyo, bagkus ay bilang ang kidlat ng silangan. Dahil matagal na akong nabuhay muli at lumisan mula sa kalagitnaan ng sangkatauhan at nagpakitang muli sa gitna ng mga tao ng may luwalhati. Ako ay siyang sinamba ng di mabilang na mga kapanahunan noon at ako rin ang sanggol na tinalikdan ng mga Israelita ng di mabilang na mga kapanahunan noon. Higit pa rito, ako ang lubos na maluwalhating Diyos na makapangyarihan sa lahat ng kasalukuyang kapanahunan. Hayaan ang lahat na lumapit sa harapan ng aking trono at makita ang aking maluwalhating mukha, marinig ang aking tinig, at tumingin sa aking mga gawa. Ito ay ang kabuuan ng aking kalooban. Ito ang katapusan at ang rurok ng aking plano, gayon din ang layunin ng aking pamamahala. Hayaan ang bawat bansa ay sambahin ako. Kilalanin ako ng bawat dila. Bawat tao'y panatilihin ang pananampalataya sa akin, at bawat tao ay magpasakop sa akin.